Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 271. Ganyan ka bang natutuwa sa pagluhod? Agad na naging malamig ang mga ekspresyon sa mukha ni na Conrad at Darren. Si Darren ay may pag-asa kay Ana noon. Ngunit sa puntong ito, nawala ang lahat. Ang kaakit-akit na fairy tale ng perpektong mag-asawa ng bar ay naging pilat ng panahon. Hindi niya akalain na sasabihin iyon ni Ana kay Marshall. Nang makita ang ugali ni Marshall, napailing si Ana sa pagkadismaya. Marshall, hindi ka na ganoong 13 o 14 na taong gulang na batang lalaki. Dapat mong hawakan ang mga isyu tulad ng isang tunay na lalaki, nang may dahilan. Ito ay hindi isang mundo kung saan umaasa ka sa iyong mga kamao. Ito ay tungkol sa pangkalahatang kakayahan ng isang tao. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pangkalahatang kakayahan? Kung hindi mo maintindihan ito, ang iyong mga pagsisikap ay mali ang direksyon, at ang iyong paraan ng paghawak ng mga problema ay magiging mali. Kung mali ang iyong pag-iisip, magiging direksyon din ang iyong buhay. Pagkatapos, sinulyapan ni Ana ang walang ekspresyon na si Marshall at bumantong hininga. Fine, dahil magkakilala na tayo noon, sasabihin ko pa. Kapag pinag-uusapan natin ang mga pangkalahatang kakayahan ng isang tao, hindi lang ito tungkol sa kung gaano kalakas ang taglay mo. Kabilang dito ang iyong background, kayamanan, katayuan, at network. Ang mga social resources na iyon ang iyong tunay na kapangyarihan. Naiintindihan mo ba? Tuwang-tuwang bulalas ni Allison, yes, yes. Ms. Harlow is absolutely right. Noon lang napansin ni Ana si Allison sa tabi niya, at baka sa mukha niya ang pagkairita. Binigyan ba kita ng pahintulot na magsalita? Mabilis na sumagot si Allison, I'm sorry, Ms. Harlow. Nadala ako sa iyong mga salita at nagsalita ng hindi nag-iisip. Bakas ang kasiyahan sa mga mata ni Ana nang ibalik niya ang atensyon kay Marshall. Marshall, alam ko na ang pagiging nasa ilalim ng lipunan ay nagpapahirap sa iyo na maunawaan ang pamumuhay at loika ng mas mataas na uri. Maaari akong makiramay sa iyo. Isipin mo ito. Ano kaya ang mangyayari kung hindi ako dumating sa oras? Sa palagay mo kaya mo bang harapin ang Grimwolf Crew, ang Terra Nova Police, o kahit ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng mag-isa? Imposible naman yun. Baka mawalan ka ng buhay dahil sa katigasan ng ulo mo, at ayoko talagang makita yon. Kung tutuusin, minsan na tayong magkakilala. Marshall, ang tunay na lalaki ay nakakaalam kung kailan dapat maging flexible. Anong masama sa paghingi ng tawad kay Adrian at sa Grimwolf Crew? Kalimutan mo na ang pride. Ang manatiling buhay ang tunay na mahalaga. Kahit anong klaseng lipunan ang kinabibilangan mo, buhay lang ang may tunay na kahulugan. Pagkatapos nito, maaari kitang ipakilala sa ilang maimpluwensyang tao. Kung pinahahalagahan mo ang mga koneksyon na ito at nanalo sa kanilang pabor, maaaring magbago ang iyong buhay. Kahit hindi ka pinakamatali, basta't pinaglilangkuran mo sila ng maayos, maabot mo man lang ang middle class, at hindi mo na kailangang makihalubilo sa mga tao sa ilalim ng lipunan. Marshall, I'm being patient and explaining all this because of the bond we shared 7 years ago. Tumigil ka na sa pagmamatigas at humingi ng tawad kay Adrian at sa Grimwolf Crew. Kung gayon ay matatapos na ang usaping ito. At ang kaibigan mong si Conrad ay hindi na kailangang makitungo sa Grimwolf Crew. Pagkasabi nito ay buong pagmamalaking sinulyapan ni Ana ang iilang tao sa bar. Ang malaking Dreamscape bar ay tahimik. Tumango si Allison bilang paghanga at bumaling kay Marshall, tama si Ms. Harlow. Bakit hindi ka magmadali at humingi ng tawad kay Adrian? Nagtaas ng kilay si Marshall. Ganyan ka ba talaga ka-enjoy mag-sorry? Hinayla ni Brenda si Allison, nag-aalab ang galit nito. Paano mo nasabi? Nakalimutan mo na ba kung paano tayo binubuli ng Grimwolf Crew? Hinding-hindi makikinig si Marshall sa basurang babaeng iyon at humingi ng tawad sa kanila. Bumalatay sa mukha ni Ana ang pagkayamot. Sino ka sa tingin mo? Masungit na tinitigan ni Brenda si Ana. Ako ay kanyang kapatid na babae, at minamalas ko ang iyong. Kahit gaano kay Amon o. Ikaw, hindi ka karapat dapat sabihin.
Marahan na tumawa si Marshall at masuyong ginulo ang buhok ni Brenda. How dare you? Humakbang ang dalawang bodyguard ni Anna, handang atakihin si Brenda. Hinayla ni Marshall si Brenda palapit sa kanya, malamig na ngumiti. Mag-isip ka muna bago ka kumilos. Kapatid ko si Brenda. Kung sino man ang maglalakas loob na bumuhat sa kanya, papatayin ko sila. Marshall. Naluluha ang mga mata ni Brenda habang nakasandal sa kanya. 7 taon na ang nakalipas, sasabihin ito ni Marshall sa mga punk na naglakas loob na mangbuli sa kanya. Nagningning ang mga mata ni Anna. Sa gininto ang gabing iyon 7 taon na ang nakararaan, may sinabi si Marshall sa kanya. Umalis ka dito. Utos ni Anna sa mga bodyguard. Pagkatapos ay bumaling siya kay Marshall, huminga ng malalim. Marshall, naiintindihan ko ang matinding pagmamataas na nagmumula sa iyong mundo. Mas mabuting masira kaysa yumuko. Ngunit ano ang kinalabasan? Why complicate things? Just apologize, at matatapos din ang lahat. Sinalubong ni Marshall ang mapang-asar na tingin ni Anna na may nakakagigil ng ngiti. Pinilit ng Grimwolf crew ang kapatid ni Conrad na si Cheris na uminom ng droga, at ginahasa siya ni Adrian. Ang mga halimaw na ito ay humalili sa paglabag kay Cheris. At parang hindi sapat iyon, malupit nilang pinatay siya. Babae ka rin. Wala ka bang awa sa nangyari kay Cheris? Gusto mo humingi ako ng tawad sa mga hindi makatao na hayop kapalit ng pag-alis namin ni Conrad dito? Ito ba ang logic ng tinatawag na upper class na pinagmamalaki mo? Nakinig si Anna sa mga salita ni Marshall na walang ekspresyon ang mukha at malamig na sumagot. Marshall, sa ngayon, dapat iniisip mo kung paano umalis dito ng buhay kasama ang kaibigan mong si Conrad. Imbes na mag-obses sa mga hindi gaanong importanteng isyu mula sa nakaraan. Hindi ako sigurado kung ano ang naranasan mo sa mga nakaraang taon. Paano ka naging matigas ang ulo? Gusto ko lang ibahagi sa iyo ang isang walang hanggang katotohanan. Upang maging isang bayani na nagpoprotekta sa iba, kailangan mong magkaroon ng kinakailangang lakas. Kung walang katayuan, background, pagkakakilanlan, kayamanan, o koneksyon, wala kang makakamit. Kung hindi, hindi mo lamang magagawang tumulong sa iba, ngunit kakaladkarin mo rin ang iyong sarili sa isang napakalalim na kailaliman. Sa huli, ikaw ang magiging katatawanan ng lahat. Kapag ang isang tao ay nasa ibabaw ng kanilang ulo, ito ay isang recipe para sa kalamidad. At aminin natin, iyon ang pangunahing dahilan ng trahedya sa buhay. Habang nagsasalita si Anna, sinulyapan niya ng masama sina Marshall, Darren, at Conrad, na umiiling. Ang totoong mundo ay parang at jungle na puno ng mga mababangas na hayop. Ang batas ng gubat ay ang mahina ay nabiktima habang ang malalakas ay nabubuhay. Ang kapatid ni Conrad ay pinilit na gumamit ng droga ng Grimwolf crew at ginahasa ng mga ito hanggang sa mamatay. Nangangahulugan ito na siya ay masyadong mahina. Hindi maiiwasan ang kanyang kalunos-lunos na kapalaran. Ang mga aksyon ng Grimwolf crew ay hindi inaasahan. Para kang nakatapak ng langgam. Sa tingin mo ba may nagawa kang mali? Makikipagdigma ka ba sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng langgam? Kabanata 272 Patayin sila, ano ang mahalaga? Nanginginig si Conrad nang marinig ang sinabi ni Anna. Sa kanyang walang buhay na mga mata, isang mabangis na layunin ng pagpatay ang biglang umusbong. Marshall, you should go. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Kung maaari, tulungan mo ang pag-aalaga sa aking ina. Agad na naging alerto si Anna, na likas na umatras. Mabilis na naghanda ang mga bodyguard at ang Grimwolf crew para sa isang labanan. Saglit, ang Dreamscape Bar ay makapal na may nakagigimbal na kapaligiran ng paparating na karahasan. Agad na inutusan ni Roland ang lahat ng mga opisyal na itutok ang kanilang mga baril kay Conrad. Natarante si Darren, hinayla si Conrad at bamulong, huwag kang pabigla-bigla, Conrad. Naglabas si Marshall ng wet wipe para linisin ang mga kamay at ngumisi kay Conrad. Kaya mong alagaan ang nanay mo. Wala akong oras. Sinulyapan ni Conrad ang basang punas sa kamay ni Marshall at naunawaan ang implikasyon nito. Marshall, ikaw. Ngumiti nang walang pakialam si Marshall.
Nakuha ko ang mensahe ni MS Harlow ng malakas at malinaw. Kaya ito ang low-ika ng kanilang upper-class society, survival of the fittest, kung saan ang malakas na biktima sa mahihina. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay nagpapahintulot sa isa na gawin ang gusto nila. Ang pagiging mabait at mahina ay isang krimen. Conrad, I find this logic rather appealing in a situation like today. Nakarelax ang kaninang tense na ekspresyon ni Ana. Isang maningning na ngiti ang sumilay sa kanyang maselang mukha. Marshal, nakarating ka na rin sa wakas. Sumenyas siya kay Roland at sa iba pang mga opisyal na ibaba ang kanilang mga armas. Bumaling kay Adrian, sinabi niya, ang Harlows ay hindi magsisikap na dalhin ang mga nangungunang medikal na eksperto sa mundo upang gamutin ang iyong mga pinsala. Kahit na iyong lugar na iyon ay ganap na maibabalik. Hihingi ng tawad si Marshal. Hayaan na natin ang usapin ngayon. Walang ganang tumanggo si Adrian. Mabuti naman, MS Harlow, sa palagay ko ay maaari akong sumang-ayon. Itinuro niya si Marshal ng pag-alit. Hinding-hindi ko tatanggapin ang ganoong resolusyon sa ilalim ng normal na mga pangyayari. I'm letting you off for MS Harlow's sake. Halika, humingi ka ng tawad sa akin. Matagumpay na nagtawanan ang mga alipors ng Grimwolf crew. Agad namang umayos sina Matthew at Drew sabay turo kay Marshal. Tara, make sure to say it out loud. Ha ha ha. Tumawa si Marshal habang naglalakad papunta kay Adrian. Pinagmasdan ni Ana ang paglapit ni Marshal, nagniningning ang kanyang mga mata sa pananabik ng isang mananakop. Marshal. Humakbang si Conrad sa harapan niya. Tinapik ni Marshal ang balikat niya at itinulak siya sa isang tabi. Marshal, hindi mo magagawa iyon. Sumugod si Brenda sa kanyang tabi, nakikiusap. Hinayla ni Allison si Brenda pabalik. Huwag mo siyang pigilan. Kailangan niyang humingi ng tawad para makaalis na tayo dito. Ginulo ni Marshal ang buhok ni Brenda at ngumiti. Silly girl, sinong nagsabing hihingi ako ng tawad? Kung ang pagiging mahina ay isang krimen, kung gayon ang basurang ito ay dapat mamatay. Pagkatapos, ibinagsak ni Marshal ang kanyang paa sa matigas na sahig ng bar. Bang! Sa isang mahinang pag-ugong, ang mga nakakalat na bahagi ng isang assault rifle ay lumipad sa mga kamay ni Marshal, na nagtipon sa isang iglap. Dumampi ang malamig na nguso sa noo ni Adrian. Thud! Isang mahinang tunog ang sumunod. Isang sugat na kasing laki ng kamao ng isang sanggol ang sumabog sa ulo ni Adrian. Hindi pa rin nawawala ang mayabang na ngiti sa mukha ni Adrian. Bamuka ang kanyang bibig, nanlalaki ang mga mata sa pagkalito, pagkabigla, at kawalan ng pag-asa. Hindi niya akalain na maglalakas loob si Marshal na patayin siya sa harap ng mga pulis at ng mga Harlow. Pilit siyang lumaban, ngunit wala na siyang lakas. Lumaki ang mundo sa kanyang mga mata. Lalong lumalabo at lumalayo, tulad ng pagkahulog sa isang napakalalim na kailaliman ng kadiliman, ganap na nawawalan ng kontrol at kamalayan. Ang ngiti ni Ana ay naging maskara ng matinding gulat. Hindi niya akalain na, in less than a split second, babarilan patay ni Marshal si Adrian. Walang magawang umiling si Conrad, sumulyap sa likod ni Marshal. Sigh. Marshal, kinaladkad kita dito. Sa gitna ng pagkabigla ni Ana at ng iba pa. Itinaas ni Marshal ang assault rifle at itinutok kay Drew at Matthew. 2 putok ng baril ang umalangaw-ngaw, na nabasag ang kanilang mga bungo. Bumaba ka at takpan mo ang iyong mga ulo. Itinutok ni Marshal ang kanyang baril sa mga natarantang alipors ng Grimwolf crew. Sa isang iglap, ang pangunahing bulwagan ng bar ay napuno ng mga tao sa lupa. Dahan-daang itinutok ni Marshal ang baril kay Ana at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Gulat na napatingin sa kanya si Ana. Ikaw. 2 putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Ang mga binti ng 2 bodyguard sa tabi ni Ana ay natusok ng mga bala, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Sandaling natigilan si Roland at ang iba pang mga opisyal bago mabilis na itinutok ang kanilang mga sandata kay Marshal. Inihagis ni Marshal ang rifle kay Conrad. Hinawakan ni Conrad ang rifle at direktang idiniin sa noo ni Roland. Lahat, ihulog ang iyong mga armas at bumaba sa lupa.
Ang bar ay napuno ng malamig, nakakakilabot, at madugong kapaligiran. Tinitigan ni Roland ang hindi makapaniwala. Eksena sa harapan niya, nanginginig sa takot. Bumagsak siya sa lupa, sumisigaw, "Huwag mo akong patayin. Pakiusap, nakikiusap ako." Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Ana. "Marshall, masyado kang walang awa." "Walang awa." Tumawa si Marshall, umiling-iling. "Hindi ba't iyon ang sinabi mo sa akin? Ito ay isang mundo kung saan ang mahihina ay nabiktima, at ang malalakas ay maaaring gawin ang gusto nila. Pinatay ko si Adrian, ang halimaw na ito, at ang mga kauri niya dahil napakahina nila. Nagkamali ba ako? Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin ang kanilang kawalan ng lakas. Namatay sila, at ano ang dapat pagsisihan? Parang pagdurog lang ng langgam, walang tama o mali diyan. Pagpatay sa kanila, ano ang mahalaga? Inulit ni Marshall sa kanya ang mga salitang malayo sa kanya. Isang kurap ng pagtataka ang sumilay sa nakamamanghang mga mata ni Ana. Sa ilalim ng madilim at umuugong na liwanag, muli niyang sinuri ang nakahandusay na lalaki sa kanyang harapan. Ang kanyang mga gwapong katangian ay nagliliwanag ng hindi may kakaila na awtoridad. Ano ang pinagdaanan niya nitong 7 taon? Maya-maya, may lalaking nagmamadaling pumasok at lumapit sa tenga ni Ana. "Ma'am Ulong, wala kaming mahanap na records ng lalaking ito." Ngumuso si Ana. Walang record na nangangahulugan na walang nagawa si Marshall sa nakalipas na 7 taon. Ang isang thug na umasa sa malupit na puwersa at karahasan upang makayanan ay hindi kailanman magiging malaki. Nag-issue ba si Mr. Douglas ng SWAT Team Deployment Order? Bago pumunta rito, ginamit ng ama ni Ana ang impluwensya ng mga Harlow para makipag-ugnayan sa pamahalaang lungsod sa Terra Nova. Tinitiyak na handa ang SWAT team na pangasiwaan ang sitwasyon sa Dreamscape Bar just kung sakali. "Miss, pinirmahan na ni Mr. Douglas ang order." Dumating na si Captain Cyrus Patel ng City SWAT team sa entrance ng Dreamscape Bar. Huminga ng malalim si Ana, bakas ang ngiti sa kanyang mga mata. Napatingin siya kay Marshall. "Akala ko ay maaari mong kunin ang aking payo, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ay matigas ang ulo at walang awa. Well, since you've made your choice, sana handa kang harapin ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon." Pagkaraan ng ilang sandali, isang pangkat ng mga armadong espesyal na opisyal ng pulisya ang sumabog sa bar. Ang kanilang mga armas ay nakatutok kay Marshall, Conrad, at sa iba pa. Tumahol ang isang matangkad at kahangahangang opisyal. "Mga kriminal, bumagsak kaagad ang mga kamay sa ulo, kung hindi, babarilan namin para pumatay." Kabanata 273 Haley, ang anak ng alkalde. Si Darren at ang iba ay nanood habang ang City SWAT team ay ganap na nakadeploy. Napagtanto nila na ang insidente ngayon ay tumaas. Ang lalaking sumisigaw kay Marshall at ang iba ay si Cyrus Patel. Nagsanay siya sa Hawklore Royal Protection Group. Matapos bumalik mula sa ibang bansa, nakamit niya ang maraming mga tagumpay sa militar. Ngayon, siya ang kapitan ng Terra Nova City SWAT Team. Ang koponan ng SWAT ng lungsod ay tumatakbo sa ilalim ng Security and Defense Bureau ng pamahalaan ng Terra Nova City. Binubuo ang koponan ng 79 na piling opisyal, na lahat ay mga kilalang propesyonal sa pulisya mula sa buong bansa. Inatasan sila sa pamamahala ng mga pangunahing insidente ng kriminal at pagtiyak ng kaligtasan ng publiko sa mga kritikal na sitwasyon. Sa panahon ng mga espesyal na operasyon, ang kapitan ng koponan ng SWAT ay may awtoridad na utusan ang mga miyembro ng koponan na paputukan ang mga mapanganib na individual batay sa sitwasyong nasa kamay. Sa pagkakataong ito, hindi naman pinalaki ang mga salita ni Cyrus. Kung si Marshall at ang iba pa ay maglakas loob na lumaban sa pag-aresto, hindi sila magdadalawang isip na barilin, at walang sinuman ang maaaring mamagitan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas si Brenda ng ganitong kakilakilabot na sitwasyon. Kinakabahan niyang hinayla ang shirt ni Marshall. "Marshall, tumakbo na tayo." Narinig ni Darren ang sinabi ni Brenda at Ma'am Ulong, "You all should run from the back." Nakangiting sagot ni Marshall, "Bakit tayo tatakbo?" Napansin ni Conrad na walang balak umalis si Marshall, habang nakatutok ang kanyang baril sa ulo ni Roland.
Nakilala ni Cyrus si Conrad, alam na siya ay isang retiradong mersenaryo na bumalik mula sa ibang bansa. Nag-cruise ang kanilang landas sa panahon ng isang operasyon upang hulihin ang utak sa likod ng isang malaking pambobomba, pagkabalik ni Conrad mula sa Friday Cana. Tinulungan sila ni Conrad sa operasyon ng paghuli. Conrad, ibaba mo ang baril. Ginagarantiya ko ang iyong kaligtasan. Malamig na sabi ni Cyrus. Sa sandaling iyon, umayo si Roland at kinuha ang assault rifle mula sa pagkakahawak ni Conrad. Pagkatapos ay sinipa niya si Conrad, sumigaw, "Mga thugs, pwede kitang patayin dito." Sumimangot si Cyrus, "Roland, tama na. Sinusubukan mo bang mag-udyok ng hidwaan? Kung ito ay mawawalan ng kontrol, maaari mo bang tanggapin ang responsibilidad para dito? Maaari bang kumilos ang isang pulis na parang mandar-ambong at pumatay ng walang dahilan? Bumalik ka." Mabilis na binawi ni Roland ang assault rifle, tinitigan si Conrad bago tumabi. Lumapit si Anna kay Cyrus at tinuro si Marshall. "Captain Patel, salamat sa iyong pagsisikap." Isang magalang na tango ang tugon ni Cyrus. "Responsibilidad natin ito. Ang pagpapanatili ng kaayusan sa publiko ay hindi isang bagay ng kahirapan. Ito ay kung ano ang ginagawa natin dito." Ngumiti si Anna at sinabing, "Oo, Kapitan Patel. Pagkatapos ng insidenteng ito, magdodonate ako ng $10 milyong sa SWAT team ng lungsod bilang pondo para sa pagpapahusay ng iyong kagamitan at tauhan." Tumango si Cyrus. "Salamat, Ms. Harlow, ngunit hindi ko ito responsibilidad. Kailangan mong makipag-usap sa mayor tungkol dito." Humalaklak si Anna at sumang-ayon, "Sige. Kapag naayos na ang sitwasyong ito, ipapagawa ko sa finance team na may padala ang mga pondo." Malamig na ngumiti si Marshall at umiling. Napansin ni Anna ang paghamak sa mga mata ni Marshall. "Marshall, wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo. Sa puntong ito, mas mabuting umasa ka sa pinakamahusay. Pinaninindigan ko ang sinabi ko. Sa mundong ito, lakas lang ang mahalaga. Let's hope you can handle the serious consequences of your own stubbornness and ignorance." Nang makitang nakatayo pa rin si Marshall at ang iba pa, agad silang inutusan ni Cyrus na bumaba. Mabilis na yumuko si Allison, tinakpan ang kanyang ulo, at hinimok si Brenda, "Brenda, bilisan mo at bumaba. Marshall, kasalanan mo ang sakuna na ito. Ngayon lahat tayo ay nagkakagulo." Nang makita ito, sumugod si Darren at sinabing, "Captain Patel, ako ang manager ng bar na ito. Hindi ito ang iniisip mo. Please let us explain. Bombs. Bumaba ka na. Hindi ito ang oras para magpaliwanag." Mariing putol ni Cyrus. Walang choice si Darren kundi yumuko at takpan ang ulo. Nagpalingalinga si Brenda at nakitang si Conrad at Marshall lang ang nananatiling nakatayo. Hinawakan niya ang braso ni Marshall at sinabing, "Marshall, kasama mo ako." Tumingin si Marshall kay Brenda, na tila handang harapin ang anumang susunod na mangyayari, at ngumiti habang ginulo ang magulo niyang pulang buhok. "Sige. Pero kailangan mong ipangako sa akin na aayusin mo itong magulong buhok bukas." Tumango si Brenda, puno ng takot ang kanyang mga mata. "I promise aayusin ko ang buhok ko." Umiling si Allison at bumulong, "Marshall, ayoko. Maunawaan kung paano ang iyong minnet. Kailangan mo bang maghintay hanggang sa ito ay gumagana? Huli na. Para umatras." Walang pakialam na sagot ni Marshall, "I've lived my whole life without knowing what it means to back down." Biglang kumislap ang mga mata ni Cyrus sa sobrang lamig. "I'm warning you last time. Kung hindi ka bababa at takpan mo ang iyong ulo, tatayo ako." Nanginginig sa takot si Brenda habang nakatingin sa malamig at masungit na mukha ni Marshall. Sa kabila ng nanginginig niyang mga binti, kumapit siya sa braso nito at tumabi sa kanya. Inilabas ni Cyrus ang kanyang baril, binitawan ang kaligtasan, at itinutok kay Marshall. "Ito na ang huling babala ko." Sinulyapan ni Anna si Marshall, na mukhang walang pakialam, at nginisyan bago tumalikod. Alam niya na sa susunod na sandali, si Cyrus, ang kapitan ng City SWAT team, ay talagang hihilahin ang gatilyo. Ayaw niyang panoorin si Marshall na binaril. "Marshall!
Isang malambing na boses ang lumutang mula sa labas ng bar. Si Cyrus ay likas na sumulyap sa pintuan nang may isang batang babae na sumugod na parang hangin. Hailey, anong ginagawa mo dito? Hindi siya pinansin ni Hailey at dumiretso kay Marshall, pinulupot ang mga braso nito sa leeg nito. Nabalitaan ko lang na nasa Dreamscape Bar ka, Marshall. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nasa Terra Innova ka? Napagkasunduan namin na kung pupunta ka sa Terra Innova, ihahatid kita sa labas para kumain. Kung hindi lang binanggit ng City SWAT Team Officer ang operasyong ito, hindi ko malalaman na nandito ka. Natigilan ang buong bar sa kapangahasan ng dalaga. Sumigaw si Roland, ang City SWAT Team ay nasa opisyal na negosyo. Sino sa tingin mo ang pinapasok mo dito? Umalis ka na. Hindi siya pinansin ni Hailey at nagpatuloy sa pakikipag-chat kay Marshall. Marshall, sinabi ko sa tatay ko on the way here, and he's on his way now. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Hailey, itinutok ni Roland ang baril sa kanya at sumigaw, kung hindi ka aalis, huhulihin din kita. Pumagitna si Cyrus, Roland, anong pinagsasabi mo? Anak siya ng mayor. Agad namang natigilan si Roland. Naisip niya sa sarili niya, F***sick. Anong araw? Ang lahat ay patuloy na nagiging baliw. Hailey, stop fooling around. Delikadong tao siya. Pumunta ka dito ngayon din. Nag-aalalang sigaw ni Cyrus. Sinama ng tingin ni Hailey si Cyrus. Nagkakamali ka. Iniligtas ako ni Marshall. Hindi naman siya delikado. Nakangiti pa ring lumingon kay Marshall at tinanong, kailan ka nakarating sa Terra Innova, Marshall? Natigilan si Marshall sa biglang pagsulpot ni Hailey. Ayaw na niyang makaladkad pa ang mga inosenteng tao dito, kaya marahan niyang hinayla ang kamay ni Hailey. Hailey, kailangan mong umalis dito. Ayokong madamay ka dito. I'll come find you once everything is settled, okay? Tumanggi si Hailey na bumitaw. What do you mean involved? Kung may magtangkang manggulo sa iyo ngayon, hindi ako papayag. Kabanata 274 na dapat kong alisin si Marshall. Inilabas ni Cyrus ang kaligtasan sa kanyang handgun, maingat na sumulong kay Marshall. Nag-aalala siya na, in a desperate moment, baka ma-hostage ni Marshall si Hailey. Nang mapansin ang paglapit ni Cyrus, lumingon si Hailey at bumulong, Cyrus, anong ginagawa mo? Niligtas ni Marshall ang buhay ko. Kung gusto mo siyang barilin mo muna ako. Tumigil si Cyrus. Hailey, I'm just doing my duty. Huwag mo nang pahirapan to, ha? Alam mo ba kung gaano ito kadelikado? Bumalik ka dito ngayon. 3 tao lang ang pinatay niya. Delikado siya. Napangisi si Hailey. Spare me the talk about duty. Tiningnan ko kung ano talaga ang nangyayari dito bago ako dumating. Itinuro niya ang mga katawan na nakakalat sa paligid ng bar habang nagsasalita siya. Ang mga taong ito ay lahat ng Terra Innova sa Asterisk M. Dapat matagal mo na silang hinuli, ngunit hinayaan mo silang gumawa ng kaguluhan. Ginawa ni Marshall ang kailangan, pinuprotektahan niya si Terra Innova mula sa mga tunay na banta. At gayon paman, narito ka, nakatutok ang iyong baril sa kanya. Hindi ko masabi kung nagsisilbi ka ba ng hustisya o pinuprotektahan ang mga halimaw na ito. Alam na alam ni Cyrus na nagsasabi ng totoo si Hailey. Si Adrian at ang kanyang barkada ay walang iba kundi mga halimaw. Sa ilalim ng batas ng Demberoa, ang mga taong ito ay dapat na humarap sa hustisya noon pa man. Ngunit bilang isang kapitan ng koponan ng SWAT, iyon ay hindi niya maabot. Maaari lamang siyang sumunod sa mga utos. Hinamak man niya si Adrian at ang barkada niya, wala siyang magawa. Sa pagharap sa mabangis na salita ni Hailey, natagpuan ni Cyrus ang kanyang sarili na hindi makapagsalita. Nang makitang nag-aalinlangan si Cyrus sa ilalim ng pagtatanong ni Hailey, nagsalita si Anna, hindi nasisiyahan. Ms. Hailey, you're the mayor's daughter. You should uphold his dignity, not interfering with law enforcement. Magdudulot lang ng gulo sa tatay mo ang pagkilos na ganito. Nagtaas ng kilay si Hailey. At sino ka sa tingin mo para turuan ako? Hindi ako pinagsalitaan ng ganyan ng tatay ko. Umalis ka na. Pulang-pula ang mukha ni Anna.
Noon pa man ay may gusto si Cyrus kay Hailey, at ang tono ni Anna ay nakadagdag lamang sa kanyang pagkairita. Nilingan niya si Anna at malamig na sinabi, Ms. Harlow, please don't speak to Hailey like that. She's not wrong. Sandaling natigilan si Anna, pagkatapos ay malamig na sumagot, Captain Patel, tinutupad mo ang utos ng alkalde na hulihin ang mga kriminal. Paano mo pahihintulutan ang mga walang kaugnayang tao na makagambala sa iyong mga tungkulin? Kami, ang Harlows, ay nag-donate ng malaking pondo bawat taon upang suportahan ang City SWAT team at mga ahensyang nagpapatupad ng batas, umaasa na itataguyod ninyo ang integridad ng batas. Ganito ba ang pagsasagawa mo ng opisyal na negosyo? Sinasayang mo ang pera ng mga nagbabayad ng buwis. Kung magpapatuloy ito, magsasampa ng reklamo ang mga Harlow sa Ethics Office ng pamahalaang lungsod. Kumunot ang noo ni Cyrus. Hindi ko sinabi na hindi ko iimbestigahan ang insidente sa Dreamscape Bar. Hindi ko palang lubos na naimbestigahan ang mga detalye ng insidente. So, hindi ko matukoy kung sino ang mga kriminal. Sa puntong ito, mayroong ilang mga hindi inaasahang pangyayari na ang anak na babae ng alkalde ay kasama pa rin ng isang sospek. Kailangan kong siguraduhin ang kaligtasan ni Ms. Hailey. Paano kung kumilos ako nang walang ingat at masaktan siya? Kaya mo bang managot kapag may nangyari sa kanya? Gulat na napatingin si Anna kay Cyrus. Pagtingin kay Marshall, na mahigpit na nakahawak kay Hailey, nakaramdam si Anna ng kaba. Hindi niya maintindihan kung paano nakilala ni Marshall ang anak ng mayor. Siya ang tagapagligtas ni Ms. Hailey. Ito ba ang tinatawag mong lakas, Marshall? Tumutulo ang boses ni Anna sa paghamak. Ngumiti si Marshall at sumagot, I suppose it is. After all, it's just what you refer to as connection, right? Marahan niyang itinulak ang braso ni Hailey palayo. Dapat kang pumunta doon. Wala kang pakialam. Hinigpitan ni Hailey ang pagkakayakap kay Marshall. Hindi, Marshall, gusto kong manatili sa iyo. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Cyrus. Hailey, pumunta ka dito. Kahit niligtas ka niya, may binaril siya. Kailangan ko siyang bawiin at sundin ang tamang legal na pamamaraan. Huwag mag-alala. Sisiguraduhin ng pamahalaang lungsod na lahat ng tao dito ay makakatanggap ng patas na resulta. Malamig na ngumiti si Hailey. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Kung ang lahat ay patas tulad ng sinasabi mo, magiging ganito ba tayo ngayon? Ang Grimwolf crew ay walang iba kundi sa Asterisk M. Alam ng bawat mamamayan sa Terra Nova na sila ay nagtutulak ng droga, pinipilit ang disenteng kababaihan sa pagkalulong sa droga at prostitution, pangangikil sa mga negosyo para sa proteksyon ng pera, pang-aapi sa mahihina, at laganap sa loob ng maraming taon. Let me ask you this. Ikaw ba, sa iyong uniforme, ay tunay na nagpatupad ng batas? Alam ni Cyrus na nagsasabi ng totoo si Hailey. Ngunit bilang isang kapitan ng koponan ng SWAT, wala siyang autoridad na tanungin ang alinman dito. Namula siya at nauutal, Ms. Hailey, this isn't within my scope of duties. I'm just here to carry out orders. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Hailey. Nagpapatupad ng mga utos. Cyrus, mababa talaga ang tingin ko sa'yo. Itanong mo sa sarili mo kung anong klaseng utos ang sinusunod mo. Kumunot ang noo ni Anna at sinabing, malamig, Ms. Hailey, huwag mong kalimutan na ang pamahalaang lungsod ng Terra Nova ay nasa ilalim ng administrasyon ng iyong ama. Sinama ng tingin ni Hailey si Anna. Hindi ko kailangan ng mga paalala mo. Pagbalik kay Marshall, hinawakan niya ang kamay nito. Marshall, labas tayo. Maghintay. Hinarang ni Anna ang dinadaanan ni Hailey. Gulat na napatingin si Hailey kay Anna. Anong karapatan mong pigilan ako? Tumabi ka. Humakbang si Cyrus. Hailey, please stop this. I have to take. Siya alintana kong kaibigan. May kasalanan siya o wala? Tumango si Hailey. Sige, dadating na ang tatay ko, at tatanungin ko siya ng diretsyo kung anong krimen ang akusado kay Marshall. Tinuro niya ang mga katawan sa lupa. Ang mga taong ito ay hamak. Gusto ng mga mamamayan ng Terra Nova na patayin sila. Ang kanilang mga krimen ay nararapat sa parusang kamatayan.
At gayon paman, umupo ka ng walang kabuluhan. Inalis ni Marshall ang mga banta na ito para sa mga tao, ngunit ginagamit mo ang batas bilang dahilan para arestuhin siya. Cyrus, naniniwala ka ba talaga na karapat-dapat ka sa uniforme? Wala akong respeto sa'yo. Namula si Cyrus. Hailey, please don't say that. I have to follow orders. Sa pagkakataong iyon, mabilis na pumasok ang isang medyo may edad na lalaki, na nasa gilid ng dalawang bodyguard at isang sekretarya. Mr. Douglas, agad na sabi ni Cyrus na may paggalang. Ang bagong dating ay walang iba kundi si Douglas, ang mayor ng Terranova. Sinulyapan niya ang brutal na eksena sa bar at bahagyang kumunat ang noo. Magalang nang umiti si Anna. Hello, sir. Ako po si Anna Harlow. Tumango si Douglas. Hello, Ms. Harlow. Hinayla ni Hailey si Douglas papunta kay Marshall. Dad, this is Marshall. Yung sinabi ko sa'yo yung nagligtas sa akin sa eroplano. Kabanata 275 Sino ang mamamatay tao? Tumangala si Douglas kay Marshall at bahagyang tumango. Hi, Mr. Ortega. I heard Hailey mention you recently. Thank you for helping my daughter on the plane. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Marshall. Mr. Douglas, masyado kang mabait. Maliit na pabor lang. Marahang tinapik ni Douglas ang braso ng kanyang anak, puno ng init ang kanyang mga mata. Ang ina ni Hailey ay namatay ng maaga, at naging abala ako sa trabaho sa halos lahat ng oras, na nag-iiwan sa akin ng kaunting pagkakataon na makasama siya. Nadama ko na napakalaki ng utang ko sa kanya sa paglipas ng mga taon. Hailey has such an open and genuine personality. She rarely finds intelligent, sincere friends who can make her happy. Siya ay medyo malungkot sa lahat ng mga taon na ito, halos hindi nakikihalubilo at bihirang banggitin ang mga kaibigan. Ngunit mula nang umuwi, patuloy kanyang dinadala sa akin. Ito ay nagpapakita kung gaano siya nagtitiwala at umaasa sa iyo. Higit sa isang beses binanggit ni Hailey na kung pupunta ka man sa Terranova, I should make sure to give you a warm welcome. Nang matanggap ko ang tawag ni Hailey, nagmadali akong pumunta. Sa puntong ito, napagtanto ni Douglas na ang pagtalakay sa mga ganitong bagay sa kasalukuyang sitwasyon ay hindi nararapat. Napalingon siya sa madugong eksena sa bar, nakasimangot. Mr. Douglas. Lumapit si Cyrus, sumaludo. 3 miyembro ng Grimwolf crew ang binaril sa bar ngayon. Mahinahong sabi ni Marshall, Mr. Douglas, pinatay ko silang lahat. Tumigil sandali si Cyrus, komplikado ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatingin kay Marshall. Mabilis na humakbang si Hailey para ipaliwanag, they deserve to die. Dad, lahat sila masasamang tao. What Marshall did was for greater good. Hindi maitago ni Douglas ang kislap ng pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na hayagang aaminin ni Marshall ang pagpatay kay Adrian at sa iba pa ng walang pag-aalinlangan. Kusang tumango si Douglas, iniiwasan ang direktang pag-uusap tungkol sa isyu kay Marshall. Nasulyapan niya si Anna sa malapit at iminuwestro niya si Cyrus, ang pinuno ng koponan ng City SWAT. Kanina sa kalsada, sinuri ko ang impormasyon tungkol sa mga manggugulo na ito. Ang ilang mga pinuno ng Grimwolf crew na napatay ay nakarehistro sa Department of Justice ng mga taon. Kanina, nauna nang inirekomenda ng Department of Justice ang pag-aresto sa mga individual na ito, at inaatasan ko ang mga kinauukulang awtoridad na magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Kamakailan, nirepaso ko ang mga file ng kaso na kanilang isinumite. Sa loob ng maraming taon, sila ay nasangkot sa drug trafficking, smuggling, at pag-oorganisa ng prostitution, habang agresibong ginugulo ang merkado. Ang pamahalaang lungsod ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa kagawaran ng hustisya upang bumalangkas ng isang plano upang harapin ang mga ito. Hindi ko akalain na magiging ganito kalaki ang problema nila, Douglas remarked. Nais niyang ipaalala kay Anna na alam na ng pamahalaang lungsod ang maraming krimen ng Grimwolf crew at payuhan ang mga Harlow na huwag makialam sa usapin. Sa ganitong paraan, ang lahat ay mabubuhay ng payapa.
Captain Patel, mangyaring dalhin ang mga bangkay ng 3 sospek at lahat ng miyembro ng Grimwolf crew sa bar pabalik sa istasyon ng pulisya. Hintayin natin ang City Department of Justice na magsagawa ng karagdagang investigasyon sa insidente sa Dreamscape Bar bago gumawa ng mga conclusion. Agad na inutusan ni Cyrus ang SWAT team na alisin ang mga bangkay nina Adrian, Drew, at Matthew sa bar at ihanda ang lahat ng miyembro ng Grimwolf crew sa kustodiya. Humakbang si Anna para makialam. Mr. Douglas, ang bagay na ito ay hindi maaaring hawakan sa ganitong paraan. Malamig na tugon ni Douglas, Ms. Harlow, ito ay isang bagay para sa pamahalaang lungsod, at bilang alkalde, alam ko kung paano ito haharapin ng naaangkop. Tinuro ni Anna si Marshall at ang iba pa. Binaril at pinatay nila ang mga tao. Dapat ba nating baliwalain iyon? Nagdilim ang ekspresyon ni Douglas. Kailangan ba ng pamahalaang lungsod na turuan mo kami kung paano gawin ang aming trabaho? Sinulyapan ni Anna sina Haley at Marshall, isang malamig na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Mr. Douglas, ganito ba ang paghawak mo sa sitwasyon dahil lang sa kaibigan siya ng anak mo? Inuna mo ba ang personal na interes kaysa sa tungkulin? Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Douglas. Sino ka sa tingin mo para diktahan kung paano ko i-handle ang mga bagay-bagay? Tumabi ka. Mr. Douglas, ano ang dahilan kung bakit ka nawala ng galit ng ganito? Pumasok ang isang medyo may edad na lalaki mula sa labas ng bar. Tatay. Nagmamadaling tumayo si Anna sa harap ng medyo may edad na lalaki. Nagbubulag-bulagan si Mr. Douglas kay Marshall, na bumaril at pumatay sa mga miyembro ng Grimwolf crew, habang pinaplanong alisin ang lahat ng miyembro ng Grimwolf crew. Ang lalaking pumasok sa bar ay si Nathan Harlow, ang pinuno ng Harlow Group, isang conglomerate sa Terra Nova. Nilagay ni Nathan ang nakakaaliw na kamay sa balikat ni Anna at ngumiti. Anna, kailangan mong magtiwala kay Mr. Douglas. He will handle this situation fairly. Lumingon siya upang pagmasdan ang mga katawan ni Adrian at ng iba pa, na napabulalas ng hindi makapaniwala. Douglas, nagkaroon ng pagpatay dito. Kailangan mong tugunan ito kaagad. Sino ang mamamatay tao? Pumunta ako sa pamahalaang lungsod para imbitahan ka sa aking tahanan, ngunit ipinaalam sa akin ng iyong sekretarya na narito ka, kaya nagpasya akong dumaan. Bumalik na ang 2 kong anak. Ang aking panganay na anak ay naglilingkod na ngayon bilang isang deputy commander sa Central Army. Ang aking nakababatang anak ay maayos din. Nabalitaan ko na malapit na siyang sumali sa gabinete ng Pangulo. Nagkataon na bumalik sila ngayon, at gusto kong imbitahan ka. Hindi ko inaasahan na pakikitungo mo. Ganitong sitwasyon. Douglas, pakiresolba ito ng mabilis. Kapag tapos ka na, pwede na tayong bumalik lahat. Hinihintay ka na ng 2 anak ko sa bahay. Naramdaman ni Douglas ang pinagbabatayan ng kahulugan sa mga salita ni Nathan. Malinaw na ginagamit ni Nathan ang katayuan at pagkakakilanlan ng kanyang 2 anak na lalaki para eye pressure. Kanya. Tinitimbang pa rin ni Douglas kung paano haharapin ang sitwasyon. Patuloy ni Nathan, hindi ba ito ang captain ng SWAT team natin, si Cyrus? Bilasan mo at arestuhin ang pumatay. Kapag naayos na ito, maaari kang sumama sa amin sa aking tahanan para sa isang talakayan. Napatingin si Cyrus kay Douglas, na malalim ang iniisip, at inilagay ang kamay sa baril sa kanyang baywang. Sa isang salita mula kay Douglas, mabilis na kumilos si Cyrus upang arestuhin si Marshall at ang iba pa. Sumugod si Haley sa harap ni Marshall, nanlilisik ang galit kay Nathan. Sino sa tingin mo para hilingin sa tatay ko na arestuhin si Marshall? Ang mga taong napatay ay pawang miyembro ng Grimwolf crew. Matagal na silang gumagawa ng gulo, at alam ito ng lahat ng tao sa Terra Nova. Dapat ay matagal na nilang hinarap ang hustisya. Pinatay sila ni Marshall. Ginawa niya ito para protektahan ang publiko. The fact na masasabi mo yan ay nagpapakitang hindi ka rin mabuting tao. Bago natapos ni Haley ang kanyang pangungusap, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mabangis na tingin sa likod ni Nathan ang sumampal sa kanyang maselang mukha. Agad na nagalit si Douglas. How dare you? Sino sa tingin mo? Kusang inabot ni Cyrus ang kanyang baril.
Nagkunwaring nagulat, tinanong ni Nathan, sino itong binibini? Humakbang pasulong si Anna. Dad, ito ang anak ni Mr. Douglas, si Hailey. Nako, ang anak ng mayor. Ito ang hindi pagkakaunawaan. Umiling si Nathan, nagkukunwaring panghihinayang. Hans, anong iniisip mo? How could you hit the mayor's daughter? Halika dito at humingi agad ng tawad kay mayor at sa anak niya. Nag-iisip ka pa ba bago ka kumilos? Nasaktan mo ang mga Harlow, ngunit